Sir, pasensya na po kung makulit ako, ha. Makulit? Matanong. Doon po kasi sa amin, pag may ginawang masama ang isang tao, sinusumbong namin sa pulis. Eh, tayo po ba, kailan natin isusumbong ang kura? Senyorita, polis? Ano ho ang ibig sabihin ng polis? Itatanong ko lang po sana kung alam niyo kung saan dinala yung babaeng muntik ng kalbuhin ni Padre Damaso. Guardia Sibil, yung humuhuli po sa masasamang tao. Hindi tayo maaaring magsuplong, lalong-lalo na't hindi pa nagkatotoo ang iyong inuhula. Pero sir, sinasaktan na po ng kura ang mga bata, kaya pwedeng-pwede na tayong magsumbong. Senyorita, wala hong kapangyarihan ang kwadrilyero. Pati ho alferez, wala hong laban sa kura. Kaya hindi ho tayo pwedeng magsumbong doon. Alferez? Hindi mo ba batid na ang alferez ay ang tawag sa pinuno ng mga Guardia Sibil? Oo nga po. Bakit hindi po tayo lumapit sa alferez? Hindi maaari. Mas lalong may insulto ang kura at siguradong ako'y kagagalitan niya. Tama ho kayo, senyor. Lalo ngayon, magkaaway na mortal ang alferez at ang kura. Hindi tayo pwede magpatulong sa kanila. Paano po natin ililigtas ang dalawang batang sakristan? Hari naway makakaisip tayo ng paraan, Miss Clay. Ganda naman ito. Shala. Kanino kaya to? Ang galing. Kanino kaya to? Sa aking mama. Sorry po. Huwag kang mag-alala. Yumao na siya. Condolence. Matagal nilang linisan ng mundong ito. Mga musmus pa lamang kami. Nagkaroon siya ng malubhang sakit na hindi na kayang lunasan pa kahit na marami pang mga doktor. Napakahirap po sigurong lumaki ng walang ina, no? Hindi mo batid kung gaano kahirap para sa amin yun ng aking ama. Sir, believe me. Alam ko po. Nakaka-relate po ako. Ramdam ko po ngayon kung gaano nakakapraning, nakakatakot, at nakakapag-alala. Kung gaano nakakalungkot na malayo sa mama at kapatid ko. Kung nais mo ay maaari kitang samahan sa Bulacan upang hanapin ang tahanan ng iyong pamilya. Bulacan? Ang totoo po niyan ay ako po ay taga-probinsya. Bulacan. Ikaw ba ay nagsisinungaling sa akin, Miss Clay? Dahil ako'y labis nang nagtataka kung saan ka ba talaga nanggaling. Pasensya na kayo, sir. Hindi po ako nagsisinungaling. Nalito lang po ako sa tanong nyo, pero tama po kayo, taga Bulacan nga ako. Pero hindi pa rin ganun kadali na makita yung pamilya ko. Kasi nga nilayo sila sa akin ni Mr. Torres. Mr. Torres? Siya po ang kontrabida ng buhay ko. Siya po ang dahilan kung bakit nawalay ako sa pamilya ko. Kaya talagang sinusumpa ko yung taong yun. Siya rin ba ang tinutukoy mo na naging pangalawang asawa ng iyong ina? Hindi, sir. Ibang tao pa po si Mr. Torres. Pero kung maayos lang po sa inyo, huwag na natin siya pag-usapan.
Napapapaypay tuloy ako sa init ng ulo ko. Sorry po, pinakailaman ko. No, it's all right, Miss Clay. Iyang pamaypay na yan ay pagmamayari din ng aking nasirang ina. Ang ganda. Kaya pala mukhang mamahalin. Kaya't sayang naman kung hindi mapapakinabangan. Kaya't kung nais mo ay maaari mong hiramin ang mga yan habang nanunuluyan ka dito. Talaga po? Promise, sir. Iingatan ko po to. Hindi ko to gagawing souvenir pag nakauwi na ako sa amin. Souvenir? Ay, hindi. Wala. Basta, sir, isusoli ko po to sa inyo ng buong buo pag uuwi na ako sa amin. Kung ibig mo rin pala ay maaari mong hiramin ang ilan sa mga naiwang damit ng aking yumaong ina. Sakto, isa lang yung damit ko. Sir, makakaasa ko kayo. Aalagaan ko lahat ng pinahiram niyo sa akin. Maraming salamat po, Sir Ibarra. Ang dami niyo nang tinulong sa akin. Walang anuman. Bueno, magpahinga ka na. At hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan gumawa. Kailangan nating lahat ng pahinga. Ikaw naman. Bongga. Paano po, Tia? Pagpalain ka ng Diyos, iho. Gising na po ba si Maria? Abay, oo. Halina't pumasok ka na. Ay! Tonta! Bakit mo binasag ang mga yan? Paumanhin po, senyora. Santissima Andeng! Kamamahal na mga yan ang galing pa yan sa Italia. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Hindi ka naman dati ganyang katonta. Tia Isabel, tama na ho. Nakakaya naman kay Ibarra. Buenos dias, Maria. Huwag kayong mag-alala. Wala akong nakita at wala akong narinig. Muchas gracias, iho. Bueno, sasabihin ko lang sa incheck na ihanda ang inyong merienda. Wala siguro sa katinuan itong si Andeng para sa paghahanda ng inyong pagkain. Baka mamaya siya pa makasira ng iyon tiyan. Sige. Sa wakas ay nahanap po rin sa iyong sarili na ako'y bisitahin Don Crisostomo. Mi amore, alam kong nais mo akong makasama. Kaya't ako'y napabisita para samahan ka sa Misa Mayor. At pagkatapos ng misa ay mawawalay ka na naman sa akin. Tama ba?
Maria, alam kong maiksi lamang ang sandaling ito. Ngunit sapat na sa akin para magkaroon ng sigla at liwanag sa madilim na araw na ito. Ano yun, may pobre Crisostomo? Wala. Ikaw, kamusta ka? Huwag na maglihim. At itago mo man sa akin na nakikita ko pa rin sa iyong mga mata na ikaw ay naglilihim. Nagbalik silang muli sa simbahan? Paano kung saktan muli sila ng kura? Yun na nga po ang pinoproblema ko, sir. Lalo na't alam kong isa sa 2 batang sakristan ang mamamatay sa bugbog ng kura. Kayang baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo Hindi ba't kapag ang isang namamaypay ng ganyang kabilis, habang patingin-tingin sa isang Ginoo, ay nangangahulog ang may gusto ko sa kanya? Nakagawa na ako ng paraan para mailayo kayo dyan sa salpaking kurang yan. Talaga po? Ngunit paano po ikaw bubuhay namin, ate? O itutuloy niyo ang pagtulong doon sa 2 sakristan, hindi po malayong magalit sa inyo ang praile. Katulad na nangyari kay Don Rafael. At walang laban ang yaman ni Senyor Ibarra sa kapangyarihan ng mga praile. Padre, nakikiusap po ako sa inyo na sana ho ay pagbigyan niyo ang aking kahilingan. Ang San Diego ay tila napasok na ng isang demonyo. Isang diablo